You're fired. Dalawang salita. Malamig, matigas, at walang anumang bakas ng emosyon. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon sa katahimikan ng malawak na opisina. Nanlamig ang mga kamay ni Bethany. Mula sa kinauupuan niya sa waiting area, kitang-kita niya ang lahat. Ang lalaking nakasuit na nakayuko sa harap ng malaking mesa. Ang pagbagsak ng mga balikat nito. Ang dahan-dahang pagtalikod at paglakad papalabas na parang pinagsakluban ng langit at lupa. At ang lalaking nasa likod ng mesa, si Tristan Sandoval, ang CEO, ang magiging boss niya. Kung sakali, napalunok si Bethany. Pakiramdam niya ay biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Pinagmasdan niya ang mukha ni Mr. Sandoval, gwapo, hindi maipagkakaila. Matangos ang ilong, makapalang kilay, at may mga labing parang laging seryoso. Pero ang mga mata nito ay parang yelo, walang buhay, walang kabaitan. Isang halimaw, bulong ng isip niya. Ano ba ang ginagawa ko rito? Niyakap niya ang daladalang folder sa kanyang dibdib. Sa loob niyon ay ang kanyang resume, isang pirasong papel na naglalaman ng kanyang simpleng buhay. Nagtapos sa isang simpleng unibersidad, may ilang taong karanasan bilang office staff sa isang maliit na kumpanya. Wala ni katiting na maipagmamalaki kumpara sa karangyaan ng lugar na ito. Napatingin siya sa kanyang suot, isang luma pero malinis na bestidang hanggang tuhod at isang pares ng itim na flat shoes. Manang, sabi ng kaibigan niya, mukha ka raw manang Betsy, hindi na lang siya umimik. Ito lang ang pinaka-formal niyang damit. Ang mahalaga ay malinis at maayos. Pero ngayon, sa gitna ng mga empleyadong mukhang kalalabas lang sa isang fashion magazine, pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw na naligaw sa pugad ng mga agila. Miss Bethany de la Cruz? Napapitlag siya nang marinig ang pangalan niya mula sa sekretarya. Tumayo siya, pilit nang ngumiti, at sinubukang itago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ito na yon. Kailangan niya ang trabahong ito para kay lolo at lola. Good morning po, sir. Bati niya nang makapasok sa opisina. Hindi siya sinagot ni Tristan Sandoval. Ang mga mata lang nito ang gumalaw. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Pakiramdam ni Bethany ay hinuhubaran siya ng tingin na iyon. Hindi sa paraang may pagnanasa, kundi sa paraang sinusuri ang bawat kapintasan niya. Umupo ka. Utos nito, ang boses ay kasing lamig pa rin ng kanina. Naupo si Bethany sa silyang nasa harap ng mesa. Inilapag niya ang kanyang folder. Kinuha iyon ni Tristan at binuksan. Isang mabilis na sulyap lang ang ibinigay nito sa kanyang resume, na para bang isa itong basurang hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon. Bakit ka nag-apply dito? Tanong nito. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa papel. Dahil po kailangan ko ng trabaho, sir. Sagot niya, medyo nauutal. Isang mahinang tawa ang kumawala sa bibig ni Tristan. Isang tawang walang saya. Lahat ng tao kailangan ng trabaho, Miss De La Cruz. Ang tanong ko, bakit dito? Sa Sandoval Corporation. Huminga ng malalim si Bethany dahil pumalaki ang sahod at kailangan ko po yon para sa mga lolo at lola ko. Sa wakas, itinaas ni Tristan ang kanyang tingin. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bethany ang isang bagay sa likod ng yelo. Pagkagulat. Siguro ay hindi nito inaasahan ang ganong katapat na sagot. Ibinalik nito ang folder sa mesa. Wala akong nakikitang espesyal sa'yo. Your records are mediocre at best. Aray. Parang tinusok ng karayom ang puso ni Bethany. Alam niya yon. Pero iba pa rin pala kapag diretsahan ng sinabi sa kanya. Pero masipag po ako, sir. At matututo po ako kaagad. Kahit ano pong ipagawa ninyo, gagawin ko. Pagsusumamo niya, tatalikod na sana si Tristan nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Sinagot niya ito at biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nawala ang lamig, napalitan ng pag-aalala. What? Ayaw pa rin? Sinubukan niyo na ba yung prutas? Okay.
I'm on my way. Ibinaba niya ang tawag. Napahilamos siya sa kanyang mukha at sa isang saglit na yon, hindi siya mukhang halimaw. Mukha siyang isang amang pagod at nag-aalala. Akmang tatayo na si Bethany para umalis, dala ang kabiguan, nang hindi niya napigilang magsalita. Sir, sorry po sa pakikialam. Tumingin ito sa kanya. Bumalik ang matalim na tingin. What? Yung anak niyo po ba ang may problema? Napakunot ang noo ni Tristan. And what if she is? Pasensya na po. Narinig ko lang po na ayaw niyang kumain. Nahihiyang sabi ni Bethany. Noong bata po ako, ganyan din ako kapag may sakit. Ang ginagawa po ng lola ko, nilulutuan niya ako ng paborito kong arroz caldo. Yung malapot po na maraming manok at tinadtad na itlog. Baka po magustuhan din niya. Natahimik si Tristan. Tinitigan niya si Bethany na para bang ngayon lang siya nakakita ng ganitong uri ng tao. Isang aplikanteng tinanggihan na niya sa isip niya, pero nag-aalala pa rin sa anak niya. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, tumango ito. You can go now. Tumayo si Bethany, lulugo-lugo. Ganoon lang pala. Tapos na. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, narinig niyang muling may tinatawagan si Tristan sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, pero sapat lang ang lakas ng boses nito para marinig niya. Mananglina, magluto ka ng arroz caldo, sabi nito sa kabilang linya. Gawin mong malapot. Lagyan mo ng maraming manok at tinadtad na itlog. Napahinto si Bethany sa tapat ng pinto. Subukan mo ang sinabi niya. Pagpapatuloy ni Tristan. At oo nga pala, may bago na akong assistant. Simula siya bukas. Napatakip si Bethany sa kanyang bibig. Ang puso niya ay biglang kumabog ng sobrang bilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Natanggap siya. Pumasok si Tristan sa kanyang pribadong opisina. Ang kwartong nasa likod ng opisina ng kanyang assistant. Dito, walang nakakapasok maliban sa kanya. Isinara niya ang pinto at ang lahat ng ingay mula sa labas ay nawala. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Umupo siya sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad at huminga ng malalim. Unang araw ni Bethany de la Cruz. Sa screen ng kanyang computer, binuksan niya ang live feed mula sa security camera na nakatutok sa lamesa sa labas. Nakita niya ito. Si Bethany, tahimik na nag-aayos ng mga dokumento, nakayuko, abala sa ginagawa, at hindi nakikipag-usap sa ibang empleyado. Maayos, ganoon ang gusto niya. Isang taong gagawin lang ang trabaho, walang tanong, walang pakikialam. Kanina, bago niya ito iwan, inabutan niya ito ng isang listahan. 27 patakaran, mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. Mula sa kung paano sagutin ang telepono hanggang sa kung anong brand ng kape ang gusto niya. At ang pinakahuling patakaran, ang pinakamahalaga sa lahat. Rule number 27. Huwag kailanman tanungin ang tungkol sa personal kong buhay. Iyon ang pader na itinayo niya sa pagitan niya at ng mundo. Isang pader na walang sinuman ang pinayagan niyang akyatin o sirain. Pinili niya si Bethany, hindi dahil sa galing nito. Sa katunayan, pangkaraniwan lang ang resume nito. Pinili niya ito dahil sa itsura nito, sa simpleng pananamit, sa kawalan nito ng kahit anong kolorete sa mukha. Ligtas, iyon ang salita. Si Bethany ay ligtas. Hindi siya isang tukso. Hindi siya isang banta sa kaayusang pilit niyang pinapanatili. Isang empleyado lang. Hanggang doon na lang, pinagmasdan niya itong maingat na inayos ang bundok ng mga papel sa mesa na matagal na niyang hindi napapansin. May sistema sa bawat galaw nito. Epektibo. Doon, nakaramdam siya ng bahagyang paghanga. Isang pakiramdam na mabilis din niyang iwinaksi. Buong araw, pinanood niya ito ng patago. At buong araw, wala siyang nakitang mali. Nang mag-uwian,
Umuwi si Tristan sa isang bahay na mas malaki pa sa opisina niya, ngunit mas tahimik. Isang palasyo ng lungkot. Naabutan niya ang anak niyang si Naya sa sala. Nakaupo sa sahig at yakap-yakap ang mga tuhod habang nanonood ng cartoons. Hindi man lang ito lumingon nang maramdaman ang kanyang pagdating. Naya, tawag niya. Walang sagot. Lumapit siya at umupo sa sofa. Ilang talampakan ang layo mula sa anak. How was your day? Katahimikan. Tanging ang boses mula sa telebisyon ang maririnig. Napabuntong hininga si Tristan. Napatingin siya sa isang larawan sa ibabaw ng piano. Ang larawan ni Clarissa, ang kanyang asawa. Nakangiti ito roon. Isang nangiting hindi na niya muling makikita. At sa tabi ng nangiting iyon ay ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang multo ng pagsisisi. Kasalanan ko. Laging bumabalik ang mga salitang yon. Kung sana mas naintindihan ko siya. Kung sana nasa bahay lang ako palagi. Sir? Naputol ang kanyang pag-iisip nang lumapit si Manang Lina. Ang matagal na nilang kasambahay. Kumusta po si Naya? Tanong ni Tristan. Ayos naman po, sir. Sagot ng matanda. Hindi pa rin po nagsasalita. Pero may pag-aalinlangan sa boses nito. Pero ano? Yung arroz caldo po. Kumain po siya. Konti lang po. Pero kumain siya. Natigilan si Tristan. Arroz caldo. Naalala niya ang sinabi ng babaeng Manang kaninang umaga. Ang babaeng assistant niya. Hindi siya nakaimik. May isang bahagi sa kanya na nakaramdam ng ginhawa para kay Naya. Pero may isa ring bahagi na tila nainis. Isang estranghero ang nakahanap ng solusyon sa problema niya. Isang estrangherong hindi niya gustong maging bahagi ng buhay niya. Gabi. Hindi makatulog si Tristan. Bumalik siya sa kanyang study, binuksan ang kanyang laptop, at pinanood ang recording ng security camera mula sa opisina kanina. Ugali na niya ito. Gusto niyang siguraduhin na walang nakakalagpas sa kanyang mga mata. Pinabilis niya ang playback. Mga galaw ni Bethany, pag-ayos ng files, pagsagot ng telepono, paglilinis ng mesa nito, at pagkatapos, paglilinis ng mesa niya. Napahinto si Tristan. Lumapit ito sa kanyang mesa at sinimulang ayusin ang mga gamit doon. Kinuha nito ang isang basahan at pinunasan ang alikabok sa mga picture frames. Isang partikular na frame. Doon siya napatitig. Iyon lang ang nag-iisang larawan nila ni Clarissa sa loob ng opisina. Isang larawang kuha noong masaya pa sila, noong buo pa ang kanilang pamilya. Nakita niya sa screen kung paano nawalan ng balanse ang kamay ni Bethany. Ang paggalaw ng frame, ang mabagal na pagkahulog nito mula sa gilid ng mesa. Hindi niya narinig ang tunog ng nabasag na salamin. Pero sa isip niya, ang ingay niyon ay kasing lakas ng isang pagsabog. Biglang uminit ang kanyang ulo. Isang galit na hindi niya maintindihan ang pinanggagalingan ang biglang bumalot sa kanya. Pakiramdam niya ay isang sagradong bagay ang nilapastangan. Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang silya, ang mga kamay ay nakakuyom. Naglakad siya palabas ng kanyang pribadong silid, ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Tristan Sandoval ay parang kulog na dumagundong sa tahimik na opisina. Napatalon si Bethany sa gulat at sa pagkabigla ay nabitawan niya ang basag na picture frame na hawak niya. Ang bubog ay kumalat sa sahig. Sir! Bulalas niya. Ang puso niya ay kumakaripas sa kaba. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nakatayo ito ngayon sa kanyang harapan. Mas matangkad, mas malaki, at ang anino nito ay tila gustong lumamon sa kanya. Ang mga mata nitong parang yelo kanina ay nag-aalab na ngayon sa galit. Sinabi ko bang pakialaman mo ang mga gamit ko? Tanong nito. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Hindi po, sir. Papasensya na po. Nanginginig na sabi ni Bethany. Gusto ko lang po sanang linisin. Maalikabok po kasi.
Itinuro niya ang basahan sa ibabaw ng mesa. Tiningnan ni Tristan ang basag na frame sa sahig, pagkatapos ay ibinalik ang matalim na tingin kay Bethany. May mga bagay sa mundong ito na hindi mo dapat pinakikialaman, Miss Dela Cruz, lalo na ang mga bagay na hindi sayo. Pakiramdam ni Bethany ay maiiyak na siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya. Sorry po talaga, sir. Hindi ko po sinasadya. Papalitan ko po kaagad. Hindi na kailangan. Malamig na sabi nito. Lumabas ka na. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi gumalaw si Bethany. Tumayo siya ng tuwid. Pagod na siyang laging nakayuko. Pagod na siyang laging matakot. Sir, nagkamali po ako at inaamin ko po yon, sabi niya. Mas matatag na ang boses. Pero hindi po masama ang intensyon ko. Gusto ko lang pong gawin ng maayos ang trabaho ko bilang assistant ninyo. At kasama po doon ang pagpapanatiling maayos ng opisina ninyo. Natigilan si Tristan. Muli, nakita niya ang ekspresyong yon sa mukha ni Bethany. Ang ekspresyong nakita niya kahapon. Hindi takot, kundi determinasyon. Bago pa man siya makasagot, isang boses ang pumutol sa tensyon. Daddy? Sabay silang napalingon ni Bethany sa pinto. Nakatayo roon ang isang batang babae, mga 6 na taong gulang, na may malalaking mata at buhok na itim. Si Naya, hawak nito ang kamay ng isang babaeng elegante at maganda. Isabela, sabi ni Tristan, bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Anong ginagawa ninyo rito? Dinalaw ka lang namin. Mukhang naistorbo pa yata kita, sabi ng babae. Si Isabela, sabay tingin kay Bethany mula ulo hanggang paa. May ngiti sa labi nito, pero hindi abot sa mga mata. Ikaw na ba ang bagong assistant ni Tristan? Oo po, ma'am. Ako po si Bethany. I see, sabi lang ni Isabela. Bumitaw si Naya sa pagkakahawak ni Isabela at lumapit sa kanyang ama. Ngunit ang mga mata ng bata ay nakatuon kay Bethany. Isang tinging puno ng galit. You're not my mommy! Biglang sigaw ng bata. Ang munting boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Naramdaman ni Bethany na parang may pumiga sa kanyang puso. Ang sakit sa mga mata ng bata ay tumagos sa kanya. Naya, that's enough, saway ni Tristan. Pero hindi nagpaawat ang bata. Lumapit ito kay Bethany at itinulak ang kanyang binti. I hate you! Go away! Naya! Mas malakas na sabi ni Tristan. Nagsimulang umiyak si Naya, isang iyak na puno ng sakit at lungkot. Tumakbo ito palabas ng opisina. Sumunod si Tristan at Isabela. Naiwan si Bethany na nakatayo roon, tulala at nasasaktan para sa bata. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo si Bethany sa isang sulok ng pantry, hawak ang isang baso ng tubig. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Tristan. Mas kalmado na ang itsura. Hindi ito nagsalita. Kumuha lang ito ng kape. Tahimik sila pareho. Pasensya ka na sa inasal ng anak ko, sabi nito maya-maya. Nakatalikod pa rin sa kanya. Okay lang po, sir. Naiintindihan ko po. Hindi mo naiintindihan. Humarap ito sa kanya. Wala kang naiintindihan. Muli, naramdaman ni Bethany ang pader sa pagitan nila. Kinagabihan, habang pauwi na si Bethany, nakita niya si Naya na nakaupo mag-isa sa isang bench sa hardin ng gusali. Yakap nito ang paborito nitong manika, pero ang mga mata nito ay nakatingin sa malayo. Malungkot, dahan-dahang lumapit si Bethany. Umupo siya sa kabilang dulo ng bench, nag-iingat na hindi ito magulat. Hindi lumingon si Naya. Alam mo ba, panimula ni Bethany, ang boses ay malumanay. May isang prinsesa dati, nakatira sa isang napakataas na tore. Napakaganda ng boses niya. Kapag kumakanta siya, lahat ng bulaklak sa kaharian ay namumukadkad. Naramdaman niyang bahagyang gumalaw si Naya. Tila nakikinig. Pero isang araw, namatay ang reyna, ang nanay niya. Dahil sa sobrang lungkot, nawala ang boses ng prinsesa. Hindi na siya makakanta. At dahil doon,
Unti-unting nalanta ang lahat ng bulaklak sa kaharian. Natahimik si Bethany. Hinahayaan ang mga salita na lumubog. Sinubukan ng hari na pasayahin siya, pero walang nangyari. Sinubukan ng lahat, pero ayaw pa rin magsalita ng prinsesa. Akala niya, kapag nagsalita siya, tuluyan na niyang makakalimutan ang boses ng nanay niya. Lumingon si Bethany at nakita niyang may mga butil ng luha sa mga mata ni Naya. Hanggang isang araw, pagpapatuloy niya, may isang maliit na ibon na dumapo sa bintana ng kanyang tore. Isang maya. Paulit-ulit itong umaawit ng isang malungkot na kanta. Tinanong ng prinsesa sa isip niya, "Bakit ka malungkot, munting ibon?" At tila narinig ng ibon ang nasa isip niya. Sumagot ito, "Malungkot ako dahil malungkot ang prinsesa. Hindi mamumukadkad ang mga paborito kong bulaklak hanggat hindi niya muling mahanap ang kanyang boses." Doon naintindihan ng prinsesa, malambing na sabi ni Bethany, na ang pag-alala sa nanay niya ay hindi sa pamamagitan ng pananahimik, kundi sa pamamagitan ng pag-awit muli ng mga kantang itinuro nito sa kanya para muling mamukadkad ang mga bulaklak na pareho nilang minamahal. Tumingala si Naya sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Totoo po ba yon? Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Bethany ang buong pangungusap mula sa bata. Ngumiti si Bethany, isang matamis at malungkot na nangiti. Hindi, pero sana totoo. Mula sa di kalayuan, sa likod ng isang salaming bintana, nakatayo si Tristan. Narinig niya ang buong kwento. Napanood niya ang lahat. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, narinig niya ang boses ng kanyang anak na nagtatanong. Hindi utos, hindi sigaw, kundi isang tanong na puno ng pag-usisa. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang init na matagal na niyang kinalimutan. Isang init na pilit niyang tinatakasan. Pero ngayon, ay dahan-dahang bumabalot sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Dahan-dahan, isang bagong routine ang nabuo sa loob ng mansyon at opisina ng mga Sandoval. Isang routine na hindi inaasahan ni Tristan. Madalas na niyang nakikita si Bethany, hindi na lang sa opisina, kundi maging sa bahay. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, dumidiretso ito sa hardin, kasama si Naya. Doon, magkasama silang nagtatanim ng mga bulaklak, mga rosas, sampagita at daisies, mga paboritong bulaklak ni Clarissa. Mula sa bintana ng kanyang study, madalas silang pinagmamasdan ni Tristan. Ang tawa ni Naya, isang tunog na akala niya ay hindi na niya muling maririnig, ay malayang umaalingaw-ngaw sa hardin. Ang nananam ang ngiti sa mga labi ni Bethany, isang simpleng nangiti na nagdudulot ng kakaibang kapayapaan sa kanya. "Daddy, look!" Isang hapon, ipinakita sa kanya ni Naya ang isang munting paso na may tumutubong halaman. "Tita Betsy and I planted this. It's a sunflower daw po, para laging may sunshine sa room ko." Napangiti si Tristan. Isang tunay na ngiti. "That's beautiful, princess." Napansin niyang unti-unti na ring nagbabago ang sarili niya. Hindi na siya laging nakakulong sa kanyang study. Madalas na siyang sumasabay sa kanila sa hapunan. At sa mga pagkakataong yon, si Naya, na dati laging tahimik, ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa araw niya, tungkol sa mga ibon sa hardin, tungkol sa mga bagong salitang natutunan niya. At palaging may kasamang "sabi po ni Tita Betsy" o "tinuro po sa akin ni Tita Betsy." Isang gabi, habang nagkakape siya sa sala, nakita niyang naglalakad si Bethany papuntang kusina. Gabi na at dapat ay umuwi na ito. Pero nagpaiwan ito para tulungan si Naya sa assignment nito. "Gusto mo ng kape?" Alok niya, na ikinagulat maging ng sarili niya. Hindi na po, sir. Salamat po." Magalang na sagot ni Bethany. "Tristan is fine when we're not in the office." Nakita niya ang bahagyang pamumula ng mga pisngi nito. "Okay po, sir." Tristan, katahimikan. Isang komportableng katahimikan.
Salamat, biglang sabi ni Tristan. Para po saan? Sa lahat, sabi niya, nakatingin sa tasa ng kape. Kay Naya. You brought her back to me. Wala po yon. Mahal ko po si Naya. Ang simpleng sagot na yon ay tumama sa kanya. Hindi dahil trabaho ko o dahil utos ninyo, kundi dahil mahal ko siya. Pero kasabay ng pag-usbong ng bagong damdamin ay ang pagbabalik ng mga anino ng nakaraan. Dumating si Isabela sa mansyon isang weekend. Dala-dala ang mga paboritong laruan ni Naya. Gaya ng dati, magiliw ito at maasikaso. Pero may kakaiba sa mga tingin nito kay Bethany. Isang tinging mapanuri at may halong lamig. She seems very attached to Naya. Komento ni Isabela habang pinapanood nila si Bethany at Naya na naglalaro sa hardin. She's good with her. Simpleng sagot ni Tristan. Sabi lang ni Isabela. Lumapit ito sa kanya. Mag-ingat ka, Tristan. Alam kong mabuti ang puso mo, pero hindi lahat ng tao ganyan. Napakunot ang noo ni Tristan. What do you mean? I'm just saying. Mahirap basahin ang mga taong tulad niya. Simple, tahimik. Pero hindi mo alam kung ano talaga ang nasa isip. Malambing na sabi ni Isabela na para bang nagbibigay lang ng isang paalala bilang isang nag-aalalang kaibigan. Napakayaman mo, Tristan. At si Naya ang tagapagmana mo. It's easy for people to take advantage. Baka ginagamit lang niya si Naya para mapalapit sa'yo. Ang mga salita ni Isabela ay parang lason. Mabagal, pero tiyak na kumakalat. Hindi niya ito pinansin noong una. Pero kinabukasan, sa opisina, nagsimula siyang magduda. Nakita niya kung paano batiin ng mga gwardiya at ibang empleyado si Bethany. Lahat sila ay ngumingiti rito. Tila lahat ay gusto siya. Bakit? Bakit? Dahil ba sa kabaitan nito? O dahil alam nilang malapit ito sa CEO? Betsy, pakidala mo tong mga dokumento sa legal department. Utos niya. Mas malamig ang boses kaysa dati. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Bethany. Isang kislap ng pagkalito at sakit. Pero tumangulang ito at kinuha ang mga papel. Sige po, sir. Buong araw, sinadya niyang iwasan ito. Hindi siya lumabas ng kanyang opisina. Hindi niya ito tinawag. Naramdaman niya ang bigat sa hangin. Naramdaman niya ang paninibago ni Bethany. At nasaktan siya. Nasaktan siya dahil nasasaktan niya ito. Pero ang laso ng pagdududa na itinanim ni Isabela ay nagsisimula ng mag-ugat sa kanyang isipan. Sino ka ba talaga? Bethany de la Cruz? Gabi na nang mapansin ni Tristan na naiwan ni Bethany ang payong nito. Isang luma at itim na payong. Kinuha niya ito. Balak sanang iwan sa lamesa nito. Pero may nakita siyang isang bagay na nakaipit sa hawakan. Isang maliit na papel na nakatupi. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Resibo yon. Isang resibo mula sa isang botika. May 2 gamot na nakalista. Isang gamot para sa high blood at isang gamot para sa arthritis. Ang petsa ay kahapon. Ang halaga ay halos 1 kapat ng lingguhang sahod nito. Bigla niyang naalala ang sinabi nito noong interview. Kailangan ko po yon para sa mga lolo at lola ko. Isang biglaang hiya ang bumalot kay Tristan. Ang babaeng pinagdududahan niyang may masamang motibo ay ginagastos ang halos lahat ng sahod niya para sa kanyang pamilya. Habang nakatitig siya sa resibo, pumasok si Isabela sa kanyang opisina nang hindi kumakatok. Tristan, I was thinking, natigilan ito nang makita ang hawak niya. Ano yan? Itinago ni Tristan ang resibo sa kanyang bulsa. Wala. Payong ng assistant ko. Naiwan niya. Ngumiti si Isabela. Speaking of your assistant, I was just at Clarissa's old study. Medyo maalikabok na. I was thinking of helping you organize her things. Maybe it's time. Huwag. Mabilis na sagot ni Tristan. Huwag mong gagalawin ang mga gamit niya. Okay? Okay. As you wish. Sabi ni Isabela. Itinaas ang 2 kamay. Pero bago ito tumalikod para umalis, may sinabi itong huli.
Basta tandaan mo, Tristan, I'm just here to protect you. And Clarissa's memory. Nang makaalis si Isabela, naiwan si Tristan na gulong-gulo ang isip, pero hindi niya alam na habang kausap siya, ang susi sa study room ni Clarissa ay nasa bulsa na pala ni Isabela. At sa loob ng study na yon, sa isang nakakandadong drawer, ay may isang bagay na matagal nang naghihintay na mabuksan. Isang leather-bound na diary. Nasasaktan si Bethany. 2 araw ng malamig ang pakikitungo sa kanya ni Tristan. Ang dating bahagyang init sa mga mata nito ay napalitan na naman ng yelo. Ang mga pag-uusap nila ay bumalik sa pagiging purong trabaho. Walang personalan, walang biruan. Para silang bumalik sa unang araw. Mas masakit pa pala ngayon dahil natikman na niya ang kaunting kabaitan nito. At ngayon ay bigla itong ipinagkait. Ano bang nagawa kong mali? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang mesa. Pinilit niyang alalahanin ang bawat kilos, bawat salita niya sa mga nakaraang araw. Wala siyang maisip. Good morning, Betsy. Inanggat ni Bethany ang kanyang tingin. Si Isabela nakangiti sa kanya. Isang nangiting hindi umaabot sa mga mata. Good morning po, Ma'am Isabela. Busy ka yata? Sabi nito. Inilapag ang isang paper bag sa kanyang mesa. I brought donuts for everyone. Salamat po. Kamusta naman ang pag-aalaga mo kay Naya? At kay Tristan? May diin sa huling pangalan. Okay lang po. Masaya po akong kasama si Naya. That's good to hear, sabi ni Isabela. Just a piece of advice. Huwag kang masyadong ma-attach. Trabaho lang, di ba? You wouldn't want to get hurt. Pagkasabi niyon, ay tumalikod na ito at pumasok sa opisina ni Tristan. Naiwan si Bethany na parang sinampal. Ang mga salita ni Isabela ay tila isang babala. Isang babalang may pahiwatig na siya ay isang tagalabas lamang. Para iwakse ang sakit, ibinuhos na lang ni Bethany ang kanyang atensyon kay Naya. Ang bata, ang naging kanlungan niya, ang mga yakap at tawa nito, ang gamot sa kirot na nararamdaman niya. Isang gabi, habang tinutulungan niya si Tristan na ayusin ang mga lumang libro sa library ng mansyon, may isang bagay na nahulog mula sa isang makapal na libro, isang sketchpad. Pinulot ito ni Bethany. Nang buksan niya, nakita niya ang mga drawing ng mga damit, mga magagandang bestida, at sa huling pahina, isang detalyadong sketch ng isang wedding gown. Simple pero elegante. Sa ilalim nito ay may sulat kamay, Clarissa's Dream. Ano yan? Tanong ni Tristan. Lumapit sa kanya. Nalaglag po mula sa libro. Sabi ni Bethany, ipinakita ang sketchpad. Natigilan si Tristan nang makita ang mga drawing. Kinuha niya ito mula sa kamay ni Bethany. She always wanted to be a designer. Mahinang sabi niya, halos pabulong-pe. Pero itinigil niya lahat yon nang ikasal kami. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bethany ang isang bahid ng pangungulila sa mga mata ni Tristan. Isang pangungulila para sa mga pangarap na hindi natupad ng asawa nito. Naintindihan niya. Sa likod ng yaman at kapangyarihan, si Clarissa Sandoval ay isang babae ring may sariling mga pangarap na marahil ay isinantabi para sa pamilya. Kinagabihan, nilagnat si Naya. Hindi mapakali si Tristan. Si Bethany naman, imbes na umuwi, ay nagpaiwan. Ako na po ang magbabantay sa kanya, sir. Sabi niya. Sanay po ako mag-alaga. Umuwi na po muna kayo sa kwarto ninyo at magpahinga. Pumayag si Tristan. Pagod na pagod. Pero sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya. Bumaba siya para tingnan si Naya. Naabutan niya si Bethany, nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama ng bata. Hawak nito ang kamay ni Naya, habang ang ulo nito ay nakasandal sa gilid ng kama, tulog na tulog sa pagod. Ang bimpo sa noo ni Naya ay basa pa. Isang emosyon ang pumuno sa dibdib ni Tristan. Isang emosyon na mas malakas pa sa paghanga.
Kumuha siya ng kumot mula sa aparador at maingat na ibinalot ito sa mga balikat ni Bethany. Saglit niyang pinagmasdan ang payapang mukha nito. Sa ilalim ng malabong ilaw ng lampshade, hindi ito mukhang manang. Mukha itong isang anghel. Kasabay ng eksenang yon sa silid ni Naya, sa kabilang bahagi ng mansyon, isa pang pinto ang dahan-dahang bumubukas. Pumasok si Isabela sa study ni Clarissa. Gamit ang susi na kinuha niya, binuksan niya ang pinto. Ang hangin sa loob ay amoy luma at alikabok. Sinara niya ang pinto at binuksan ang ilaw. Nilapitan niya ang malaking lamesang gawa sa nara. May susi siyang dala, isang maliit at gintong susi. Isinuksok niya ito sa nakakandadong drawer sa ilalim ng mesa. Isang pihit, isang kalansing. Bumukas ang drawer. Sa loob, naroon ang isang leather-bound na diary. Kinuha ito ni Isabela at umupo sa silya. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. Ang unang pahina ay may petsa. Ilang linggo pagkatapos ipanganak si Naya. Ang hirap. Bakit walang nagsabi sa akin na ganito kahirap? Binuklat ni Isabela ang mga pahina. Mahal ko si Naya. Mahal na mahal. Pero tuwing umiiyak siya, parang may sumisigaw din sa loob ko. Hindi ko alam kung bakit. Si Tristan, laging nasa trabaho. Hindi niya ako naririnig. O siguro, hindi niya lang ako maintindihan. Ang lamig ng mga mata niya kapag pagod. Para akong nag-iisa. Kasalanan ko bang hindi ako perpekto? Kasalanan ko bang hindi ko kayang maging ang perpektong asawa at ina na inaasahan ng lahat? Habang binabasa ni Isabela ang bawat salita, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig at puno ng kalkulasyon. Hindi awa ang naramdaman niya para sa pinsan, kundi pagkakataon. Ito na ang sandata na kailangan niya. Kumuha siya ng isang pulang ballpen mula sa kanyang bag. Maingat niyang binilugan at ginuhitan ang mga pangungusap na puno ng sakit at pagdududa. Mga pangungusap na, kung kukunin sa labas ng konteksto, ay magmumukhang kasalanan lahat ni Tristan. Samantala, sa kwarto ni Naya, dahan-dahang nagising ang bata. Naramdaman niya ang kamay na nakahawak sa kanya. Nakita niya si Bethany na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Gumapang ang isang pakiramdam ng seguridad sa puso ng bata. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ni Bethany. Pwede bang dito ka na lang palagi, Tita Betsy? Bulong niya sa hangin. Ang boses ay mahina at puno ng pag-asa. Sa may pintuan, nakatayo si Tristan. Papasok sana siyang muli para tingnan sila. Narinig niya ang bawat salita ng bulong na yon. At ang mga salitang iyon, kasama ng imahe ng dalawang taong pinakamamahal niya, ay bumasag sa huling piraso ng yelo na bumabalot sa kanyang puso. Kinabukasan, ibang Tristan Sandoval ang gumising. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang pagdududang itinanim ni Isabela ay nalusaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Pinalitan ito ng isang damdamin na parehong nakakatakot at nakakapanabik. Pag-ibig. Hindi na niya ito kayang itanggi pa. Ang bawat ngiti ni Bethany ay nagpapatibok ng kanyang puso. Ang bawat pag-aalala nito kay Naya ay nagpapainit sa kanyang kaluluwa. Ang simpleng presensya nito ay nagbibigay kulay sa kanyang kulay-abong mundo. Nang araw na yon, inihatid niya si Bethany pauwi. Isang bagay na hindi niya pa kailanman ginawa. Huminto sila sa tapat ng isang maliit pero maaliwalas na bahay. Lumabas ang isang matandang lalaki at isang matandang babae para salubungin sila. Ang lolo at lola ni Bethany. Aba, iha, may bisita ka pala. Masayang bati ng lola nito. Magandang gabi po, magalang na sabi ni Tristan. Naku, ikaw pala ang boss ng apo namin. Halika't pumasok ka muna at magkape. Alok ng lolo nito. Pumasok si Tristan.
Sa loob ng maliit na bahay na yon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang malaking mansyon. Ang init ng isang tunay na tahanan. Ang amoy ng bagong lutong tinapay. Ang mga larawang nakasabit sa dingding na puno ng masasayang alaala. Ang walang humpay na pag-aasikaso ng mga matatanda. Salamat po sa pag-aalaga ninyo sa apo namin, Sir Tristan. Sabi ng lola ni Bethany. Siya na lang ang yaman namin sa mundo. Nakita ni Tristan ang pagmamahal sa mga mata nila at naintindihan niya kung saan nanggagaling ang kabutihan ni Bethany. Ito ay namana at inalagaan. Habang nasa biyahe pabalik, silang dalawa lang ni Bethany sa loob ng sasakyan. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi masabi. Betsy? Panimula ni Tristan. Po, sir. Tristan, pagtatama niya. Huminga siya ng malalim. Ito na. Sasabihin na niya. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Dahan-dahan niyang itinigil ang sasakyan sa isang lugar na may tanawin ng mga ilaw ng syudad. Humarap siya kay Bethany. Nakita niya ang pag-asa at kaba sa mga mata nito. Ang ganda-ganda nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Akmang hahawakan na niya ang kamay nito nang biglang tumunog ang cellphone niya. Si Naya. Hello, princess. Daddy, where are you? Tita Isabella is here. She said she has a surprise for me. Nawala ang momentum. Okay, baby. I'm on my way home. Bumalik ang kaba sa dibdib ni Tristan, pero sa ibang dahilan. Tumingin siya kay Bethany. I'm sorry, we'll talk later. Ngumiti lang si Bethany, isang pilit na ngiti. Okay lang po. Sinaya ang importante. Samantala, sa mansyon, dinala ni Isabella si Naya sa study ni Clarissa. Tita, Daddy said we're not allowed in here, sabi ni Naya. Shh, it's our little secret, nakangiting sabi ni Isabella. Your mommy wanted you to see something. Binuksan ni Isabella ang isang malaking bowl. Habang abala si Naya sa pagtingin sa mga lumang gamit, aksidenteng nabunggo ni Isabella ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Nahulog ito at bumukas. Mula sa loob ay lumabas ang diary ni Clarissa. Oh my, what's this? Kunwaring gulat na sabi ni Isabella. Mukhang diary ng mami mo. Can I see? Tanong ni Naya. Ang mga mata ay puno ng pag-usisa. I don't know, sweetie. This is very private. Pag-aalinlangan ni Isabella na lalo lang nagpaalab sa kuryosidad ng bata. Ibinuklat niya ito sa isang pahinang marami siyang pulang marka. Oh dear. What is it, tita? Wala, sweetie. It's nothing. Pilit niyang isinara ang diary, pero huli na. Nakita na ni Naya ang ilang mga salita. Iniwan ni Isabella ang diary sa ibabaw ng mesa at hinila si Naya palabas. Tara, let's have some ice cream. Kalimutan mo na lang yung nakita mo, okay? Pero hindi kayang kalimutan ng isang bata. Nang umalis si Isabella, dahan-dahang bumalik si Naya sa study. Mag-isa, kinuha niya ang diary. Umupo siya sa sahig at sinimulang basahin ang mga salitang ginuhitan ng pula. Hindi niya ako naririnig. Ang lamig ng mga mata niya. Kasalanan ko bang hindi ako perpekto? Para akong nag-iisa sa malaking bahay na ito. Ayokong malungkot. Pero hindi ko mapigilan. Paulit-ulit na binasa ni Naya ang mga salita. Sa isip ng isang bata, ang mga pangungusap na yon ay simple lang ang ibig sabihin. Ang daddy niya, ang dahilan kung bakit malungkot ang mami niya. Ang daddy niya ang may kasalanan. At ngayon, nakikita niya kung paano ngumiti ang daddy niya kay Tita Betsy. Isang ngiting tila ipinagkait nito sa kanyang sariling ina. Isang matinding kirot ang gumuhit sa munting puso ni Naya. Pakiramdam niya ay pinagtataksilan niya ang kanyang ina. Tumakbo siya palabas ng study at ikinulong ang sarili sa kanyang silid. Nang dumating si Tristan at Bethany, ang masayang atmosphere ay biglang naglaho. Naabutan nila si Naya sa sala. Princess, we're home, bati ni Tristan pero hindi siya nilingon ng anak. I'm going to my room.
Malamig na sabi ng bata at walang lingon-likod na umakyat sa hagdanan. Naiwan si Tristan at Bethany na parehong tulala. Gabi. Hindi mapakali si Tristan. Sinubukan niyang tawagan si Bethany, ngunit nag-aalangan siya. Anong sasabihin niya? Na nag-iba ang pakikitungo ng anak niya sa kanya pagdating nila. Nagpasiya siyang tingnan si Naya. Kumatok siya ng marahan. Naya? Princess? Can Daddy come in? Walang sagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Naya anak, please open the door. Katahimikan pa rin. Isang nakakabinging katahimikan. Kinabahan na si Tristan. Kinuha niya ang master key sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ang pinto, nanlamig siya. Walang tao sa loob ng silid. Wala si Naya. Nakatiklop ang kumot sa kama, pero sa unan, may nakita si Tristan na isang kapirasong papel. Ito ay sulat kamay ni Naya. Nanginginig ang mga kamay ni Tristan habang binabasa niya ang sulat. Isang linya lang ang nakasulat. Isinulat sa mga letra ng isang bata, ngunit puno ng pighati. Ayokong maging katulad ni Mommy. At sa ilalim nito, isang quote. Ang lamig ng mga mata niya, para akong nag-iisa. Naramdaman ni Tristan na tila gumuho ang kanyang mundo. Isang malakas na sigaw ang nais kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang, basag na tunog. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. Tinawagan niya si Bethany. Ang boses ay desperado. Betsy, si Naya. Wala siya sa kwarto niya. Niyakap ni Bethany ang kanyang sarili. Ang lamig ng gabing umuulan ay hindi kasing lamig ng nararamdaman niyang takot sa kanyang dibdib. Hawak niya ang cellphone. Ang tinig ni Tristan ay patuloy na umuukil-kil sa kanyang isip. Wala siya sa kwarto niya. Betsy, nawawala si Naya. Mabilis siyang bumalik sa mansyon. Ang malaking bahay ay naging isang eksena ng kaguluhan. Mga gwardiya na tumatakbo, nagtatawagan sa radyo. At mukha ni Tristan na hindi mo na makikilala. Nagkagusot ang buhok, may luha sa mga mata, at punong-puno ng pagkataranta. Sir Tristan, tumakbo siya papalapit dito. Betsy? Sabi nito, ang boses ay basag. Ipinakita nito ang sulat ni Naya. Basahin mo. Binasa ni Bethany ang mga salita at nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi lang ito simpleng paglayas. May malalim na sakit sa likod nito. Isang pangungusap na tila galing sa isang matinding pinagmulan. Dumating si Isabella, nakasuot ng bathrobe, kunwari nag-aalala. Tristan, anong nangyayari? Tanong nito. Nang makita ang sulat, napahawak ito sa bibig. Diyos ko, Clarissa, ang diary niya. Anong diary? Tanong ni Tristan. Wala. Mabilis na sabi ni Isabella. Tristan, kailangan nating tawagan ng pulis. Ngayon na. Lumingon si Tristan kay Bethany. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang galit at pagkalito na matagal niyang kinikimkim ay biglang bumulwak. Hinahanap ang sinuman na maaaring sisihin. Ikaw, marahas na sabi ni Tristan. Itinuturo siya. Bakit biglang nag-iba ang pakikitungo ni Naya pagdating natin? Ano bang ginawa mo? Wala po, Sir Tristan. Wala po akong ginawa. Sabi ni Bethany, nanlilisik ang mga mata. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Bakit hindi ninyo tanungin si Miss Isabella na ang sabi ay may surprise para kay Naya kanina? Napako ang mga mata ni Isabella kay Bethany. Ngumiti ito, isang pilit na ngiti. Oh, Bethany, I just gave her some chocolate. Huwag ka nang magtago sa likod ng mga gawa-gawa mong kwento. Alam nating lahat na mula nang dumating ka rito, nagulo na ang buhay ni Tristan at Naya. Naya was getting attached and you knew that. Baka sinadya mong saktan siya para magmukha kang bayani sa mata niya. Ang mga salita ni Isabella ay parang mga kutsilyo, pero ang mas masakit ay ang pagtingin ni Tristan. Ang yelo ay bumalik sa kanyang mga mata, pero sa pagkakataong ito, may kasamang matinding hinanakit. Ang laso ni Isabella ay kumalat na. Tama na.
Bulong ni Tristan. Humarap siya kay Bethany. Ang muka ay tigib ng sakit. Umalis ka na. Umalis ka na, Bethany. Hindi ka dapat nandito. Dahil sa'yo, nagising ang lahat ng sakit na pilit kong kinalimutan. Dahil sa'yo, umaasa na naman ako. At ngayon, nawala ang anak ko. Niyugyog ni Bethany ang kanyang ulo. Hindi po ganyan, Sir Tristan. Hindi totoo yan. Umalis ka na. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay dumagundong. Get out of my house. You're fired. Naramdaman ni Bethany ang pagtulo ng luha. Hindi na dahil sa takot o hiya, kundi dahil sa sakit na dulot ng isang taong minamahal niya na nagtitiwala na siya. Pero ngayon ay bigla siyang ibinasura. Tumalikod siya at naglakad palabas. Ang ulan ay bumabagsak sa kanyang balikat. Wala siyang dinala. Wala siyang pakialam. Walang masasakit pa kaysa sa pagtatanggal sa kanya ng trabaho at pagdurog sa kanyang puso ng sabay. Naglakad siya sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga yapak ay mabigat. Pero habang papalayo siya sa gate ng mansyon, huminto siya. Umalis ka na. Ang mga salita ni Tristan ay umalingaw-ngaw. Pero sa loob niya, isang maliit na tinig ang nagsabi, huwag kang umalis. Si Naya, kailangan ka niya. Naisip niya ang huling pag-uusap nila ni Naya. Sa hardin, noong nagtatanim sila ng sunflower. Tita Betsy, saan mo gustong tumira kapag naging prinsesa ka? Tanong ng bata. Gusto ko sa isang lugar na mataas, Princess Naya. Sagot niya noon. Isang lugar na makikita ko ang lahat. Isang lugar na walang makakakita sa akin, pero makikita ko ang lahat ng tao. Parang bahay sa puno. May puno ba sa likod ng hardin ninyo, tita? Tanong ni Naya. Meron, princess. At sa ilalim ng puno na yon, may munting bahay. Pero sira na. Ang luma at sirang treehouse. Ito iyon. Ang secret place na binanggit ni Naya. Isang lugar na walang iisipin na puntahan ng sinuman. Naramdaman ni Bethany ang pag-asa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang hanapin si Naya. Tumingin siya sa likod. Ang mansyon ay nag-iilaw. Ngunit sa likod ng malaking bahay, kung saan ang mga ilaw ay hindi na umaabot, ay isang matandang acacia tree. Tumakbo siya pabalik. Hindi na sa pintuan, kundi sa gilid ng bakod. Hindi siya pwedeng magtanong. Kung hindi ay baka may mag-isip na masama sa kanya. Kinailangan niyang maging mabilis. Kailangan niyang maging tahimik. Sa gitna ng ulan at gabi, tumalon si Bethany sa mataas na bakod ng hardin. Ang kanyang mga kamay ay nasugatan. Hindi makahinga si Tristan. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan na ng purong takot at pagsisisi. Nasa opisina siya ngayon ng security, nakatitig sa mga monitor, habang ang mga gwardya ay naghahanap sa bawat sulok ng malaking lote. Ang ulan ay bumubuhos pa rin. Tawagan niyo na ang lahat ng mga kakilala, lahat ng kaibigan ni Clarissa, lahat ng mga kamag-anak. Sigaw ni Tristan, ang boses ay paos na. Sir, tumawag na po kami sa lahat ng ospital. Wala pong balita. Sabi ng Chief of Security. Tumingin si Tristan sa labas. Ang imahe ni Bethany na nakatayo sa ulan at ang kanyang huling sigaw, umalis ka na, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Tama si Isabella, hindi ba? Nagsimula ang lahat ng ito nang dumating si Bethany. Pero hindi. Hindi ito ang kasalanan ni Bethany. Siya ang may kasalanan. Ang kanyang pagkamakasarili, ang kanyang takot na magmahal, ang kanyang malamig na pakikitungo kay Clarissa noong nabubuhay pa ito. Iyon ang ugat ng lahat. Napaupo si Tristan sa sahig, hinawakan ang kanyang ulo. Naramdaman niya ang malamig na semento sa ilalim ng kanyang mga kamay. Kung may mangyari kay Naya, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Clarissa, I'm sorry. I'm so sorry. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Sa sandaling iyon, dumaan sa camera feed
Ang isang imahe na hindi niya inaasahan. Si Isabela nakatingin sa labas ng bintana ng study ni Clarissa, may kakaibang nangiti sa labi. Naputol ang feed. Mali. May mali. Masyadong kalmado si Isabela at ang mga sinabi niya tungkol sa diary. Bumangon si Tristan at tumakbo papunta sa study ni Clarissa. Hinalughog niya ang mga drawer hanggang sa makita niya ang nakakandadong lalagyan. Agad niya itong binuksan gamit ang kanyang sariling susi. Ang diary ay wala roon. Napansin niya ang isang kahon sa ibabaw ng mesa. Bukas. Sa loob, nakita niya ang isang maliit na sobre na may nakasulat na para kay Clarissa. Binuksan niya ito. Ito ang orihinal na sulat kamay ni Clarissa. Isinulat noong kasagsagan ng kanyang depresyon. Ang mga salita ay puno ng kalungkutan, pero may kasamang pag-ibig para kay Tristan at Naya. Mahal na mahal ko kayo. Alam kong nag-iisa ako ngayon, pero alam kong hindi kayo ang may kasalanan. Ako ang may sakit. Sana balang araw, mapatawad ninyo ako at sana makita ninyo ang kaligayahan na hindi ko nakita. Hindi. Walang kahit isang salita tungkol sa pagiging malamig ni Tristan. Walang salita tungkol sa pag-aakala na siya ang may kasalanan. Sa halip, may nakita si Tristan na mga pulang marka sa sulat. Mga marka na nagbago sa kahulugan ng mga pangungusap. Hindi siya ang gumawa nito. Isabela, sa parehong oras, sa likod ng malaking mansyon, si Bethany ay umakyat sa sirang treehouse. Kahit madilim at umuulan, nakita niya ang maliit, kulay rosas na anino na nakakubli sa loob. Naya, mahinang tawag niya. Nanginginig ang bata. Yakap-yakap ang sarili. Tita Betsy, umalis ka na. Baka saktan ka niya. Umupo si Bethany sa tabi ng bata. Hinayaan ng ulan na bumasa sa kanya. Hindi siya nagsalita. Hinintay lang niya si Naya. Nawala ako dahil ayoko nang maging katulad ni Mommy. Nagsimula si Naya. Ang boses ay nag-iiba-iba sa iyak at takot. Sinabi ng diary niya na malungkot siya dahil malamig si Daddy. Baka maulit yon. Ayokong masad ka rin, Tita Betsy, dahil sa kanya. Kinuha ni Bethany ang kamay ni Naya. Naya, listen to me. Ang mommy mo ay may sakit. Hindi siya naging malungkot dahil sa daddy mo, kundi dahil sa sakit na yon. Alam mo ba? Ang mommy mo, matapang siya. Kinuwento ni Bethany ang tungkol sa sketchpad ni Clarissa, ang kanyang mga pangarap. Ang daddy mo, oo, malamig siya. Pero alam mo kung bakit. Dahil natatakot siyang magmahal ulit. Natatakot siyang mawala ka, tulad ng pagkawala ng mommy mo. Ang lamig na nakikita mo sa kanya ay hindi galit, Naya. Takot yon. Hinalikan ni Bethany ang noo ni Naya. Ang mommy mo ay matapang. At ikaw, Naya, ikaw ang pinakamahalagang bagay na naiwan niya. Kaya mo bang maging matapang para bumalik sa daddy mo at tulungan siyang tanggalin ang takot na yan? Napatingin si Naya sa mukha ni Bethany. Ang mga luha ay tumigil na. Pero Tita Betsy, huwag kang mag-alala sa akin. Ngumiti si Bethany. Mabuti akong tao. Hindi ako aalis sa tabi mo hanggat hindi mo ako pinapaalis. Hindi nagtagal. Bumaba silang dalawa. Magkahawak kamay. Dahan-dahan silang naglakad pabalik sa mansyon. Nang makita ni Tristan ang dalawang anino na papalapit, tumayo siya. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakalakas. Naya, ligtas siya. Tumakbo siya papalapit sa anak at niyakap ito ng mahigpit. Halos hindi makahinga. Daddy, I'm sorry. Umiiyak na sabi ni Naya. Huwag, princess. Si Daddy ang sorry. Daddy ang may kasalanan, sabi ni Tristan habang umiiyak din. Tumingin si Naya kay Bethany. Daddy, si Tita Isabela po, may pinabasa siya sa akin. Nawala ang nangiti sa mukha ni Tristan. Lumingon siya kay Bethany na nakatayo lang sa ulan. Basang-basa, pero may ngiti sa kanyang labi. Isang nangungiting nagsasabing, alam ko na. Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis.
Pagkatapos ng pag-uwi ni Naya, naganap ang isang madamdaming paghaharap sa pagitan ni Tristan at Isabela. Sa harap ni Bethany at lalong-lalo na sa harap ni Naya, ipinakita ni Tristan ang orihinal na sulat ni Clarissa at ikinumpara ito sa mga markang pula sa diary. Sinadya mong sirain ang tiwala ng anak ko. Sinadya mong gawin akong masamang ama. Sigaw ni Tristan, ang galit ay purong-puro. Si Isabela, na noon ay maputlang maputla, ay sinubukang magdahilan. Gusto ko lang protektahan ang pamana ni Clarissa. Hindi ka nararapat sa'yo si Bethany. Ako dapat ang naroon. Umalis ka. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Utos ni Tristan. Walang awang pinalabas niya si Isabela sa mansyon. Kinabukasan, si Bethany ay nakatayo sa tapat ng opisina, nag-aayos ng kanyang mga gamit. Akala niya, kahit na naibalik na ang lahat, kailangan pa rin niyang umalis. Lumapit si Tristan. Hindi siya nito sinigawan o nilamon ng yelo. Humarap ito sa kanya, nakayuko, at sa unang pagkakataon, nakita ni Bethany ang pagpapakumbaba at sakit sa mga mata nito. Bethany, walang salita ang makakapagpaliwanag sa kahibangang ginawa ko, sabi ni Tristan. Hindi ko dapat tinanggalan ng karapatan ng sarili kong magmahal ulit. Hindi ko dapat sinisisi ang isang taong ginawa ang lahat para sa anak ko. Patawarin mo ako. Ang mga luha ay dumaloy sa pisngi ni Bethany. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paglaya. Hindi ko po kayang magalit sa inyo, Sir Tristan. Naintindihan ko po ang sakit ninyo. Bumalik ka, Bethany. Hindi lang bilang assistant, pero bilang bahagi ng buhay namin. Pakiusap ni Tristan. Tumango si Bethany, ngunit alam niya, hindi lang ang pamilya ni Tristan ang kailangang ayusin. Pati rin siya, pamapgok. Lumipas ang ilang linggo. Ang relasyon ni Tristan at Naya ay unti-unting gumaling. Sila ay nagiging isang tunay na pamilya. Salamat kay Bethany. Ngunit si Bethany naman ay may bagong misyon. Lola, gusto ko pong magpabago ng itsura, sabi niya isang hapon. Ang lola ni Bethany ay nagulat. Aba, anoong sumapi sa apo ko? Bigla mong naisip yan? Hindi para sa ibang tao, Lola. Para sa sarili ko, nakangiting sabi ni Bethany. Matagal ko nang tinatago ang sarili ko dahil akala ko hindi ako sapat. Pero ngayon, alam ko na. Ang halaga ko ay hindi sa panlabas na anyo. At dahil alam ko na, yon, gusto ko namang ipakita sa mundo ang babaeng natagpuan ko sa loob. Sa tulong ng lola niya, nagpunta siya sa salon, gupit, kulay, makeup lesson. Binili niya ang mga damit na matagal na niyang pinapangarap, pero hindi niya binibili dahil sa pag-iwas. Ang huling bahagi ng pagbabagong anyo ay naganap sa taunang company gala ng Sandoval Corporation. Nag-aalangan si Bethany sa harap ng salamin. Suot niya ang isang eleganteng dark blue na bestida na nagpapatingkad sa kanyang balat. Ang kanyang buhok, na dating simple at laging nakatali, ay nakalugay ngayon at may kulay. Ang kanyang mukha ay may simpleng makeup na nagpatingkad sa kanyang malalaking mata. Handa ka na ba? Tanong ng lola niya na sinamahan siyang magbihis. Opo, Lola, pero kinakabahan po ako. Bakit? Mas maganda ka pa sa mga artista. Hindi po sa ganda. Kinakabahan ako sa mga tingin, sabi ni Bethany. Ngumiti ang lola niya. Hayaan mo sila. Walang makakakuha sa liwanag mo kung hindi mo papayagan. Sa loob ng Grand Ballroom, ang mga matataas na personalidad at empleyado ng Sandoval Corp ay nagtipon. Si Tristan ay nakatayo sa gitna. Napakagwapo sa kanyang taksido, pero ang kanyang mga mata ay naghahanap. Dumating si Bethany. Ang bawat ingay ay tila huminto. Nagliliyab ang mga ilaw sa kanya. Lahat ng ulo ay napalingon. Ang manang na assistant ay naglaho. Pinalitan ito ng isang diyosa, isang reyna, isang babaeng puno ng kumpiyansa at karangalan.
Hindi siya naglakad ng mayabang. Naglakad siya ng may simpleng ngiti. Si Tristan ay nanatiling nakatitig. Hindi siya makagalaw. Hindi ito tungkol sa makeup or damit. Ito ay tungkol sa liwanag na kumikinang sa loob ni Bethany. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Bethany na buong buo at walang takot. Hinimay-himay ni Tristan ang paghinga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng parang tambol. Ang lahat ng pagpipigil niya sa sarili ay biglang nawala. Hindi niya na kayang tiisin pa. Lumakad siya, tinutumbok ang direksyon ni Bethany. Ang kanyang tingin ay nakalak sa mga mata nito. Walang pakialam sa mga bulungan o kamera. Nang makalapit, hindi siya nagsalita. Nilingkis niya ang kamay ni Bethany. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pagnanasa. Hindi hinintay ang sagot. Hinila niya si Bethany palabas ng ingay ng ballroom, patungo sa isang tahimik na balkonahe na may tanawin ng buwan at mga bituin. Hinigit ni Tristan si Bethany sa balkonahe. Ang malamig na hangin sa gabi ay hindi ininda ni Tristan. Ang tanging init na nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Bethany sa palad niya. Nakatayo sila ngayon sa ilalim ng buwan. Ang musika mula sa loob ay mahina na lang na naririnig. Tinitigan ni Tristan si Bethany. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa hindi maipaliwanag na emosyon. "Ang ganda mo," bulong ni Tristan. Hindi bilang isang papuri, kundi bilang isang pag-amin. "Salamat," sagot ni Bethany. Ang mga mata ay nagtatanong. "Hindi ko ito sinasabi dahil sa suot mo ngayon. Kahit noong nakasuot ka pa ng lumang bestida at ikaw ang pinakamanang sa buong kumpanya, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko." Huminga siya ng malalim. Hinayaan ang kanyang mga mata na magsalita. "Betsy, noong namatay si Clarissa, tinakot ako ng mundo. Naniwala ako na ang pag-ibig ay parusa. Kaya itinago ko ang sarili ko. Hinarang ko ang lahat ng tao. Pinili kita dahil akala ko, dahil sa pagiging simple mo, hindi ka magiging banta sa pusong patay na." Natawa si Tristan, isang mapait na tawa. "Pero niloko mo ako. Sa bawat ngiti mo, sa bawat pag-aalaga mo kay Naya, binuhay mo ang bawat patay na bahagi sa akin. Tinuruan mo akong huminga ulit. Tinuruan mo akong maging ama ulit." "Tristan, wag mo akong pigilan," pakiusap niya. "Hindi ako natatakot na aminin ito ngayon. Natatakot ako na baka umalis ka ulit." Inabot ni Tristan ang pisngi ni Bethany. Ang balat niya ay malambot at mainit. Naramdaman niya ang matinding pangangailangan na yakapin siya, na protektahan siya mula sa lahat ng sakit ng mundo. "Hindi kita minahal dahil sa itsura mo ngayon. Minahal kita nung ikaw pa yung manang na nagpatibok ulit ng puso kong matagal nang patay." Bulong niya. "Kaya huwag mong isipin na ang pagbabagong anyo mo ay nagbago sa nararamdaman ko. Ito ay nagpatibay lang ng katotohanan na karapat-dapat kang mahalin." Hindi na niya nakayanan pa. Inilapit niya ang mukha ni Bethany at hinalikan niya ito. Isang halik na matagal na niyang pinigilan. Hindi ito bastos o nagmamadali. Ito ay isang halik ng pasasalamat, pag-amin at pangako. Ang kanyang mga labi ay naghahanap ng kaligayahan at natagpuan niya ito kay Bethany. Nang bumitaw sila, pareho silang humihingal. Ang mga mata ni Bethany ay puno ng luha ng kaligayahan. "Minahal din kita," bulong ni Bethany. "Mula noong una, kitang makitang nag-aalala para kay Naya." Ngumiti si Tristan. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Hindi isang malaking diamante, kundi isang simpleng gintong singsing na may isang maliit at eleganteng bato. Katulad ng panlasa ni Bethany. Lumuhod siya. "Bethany de la Cruz, hindi ko hihilingin na kalimutan mo ang nakaraan. Hihilingin ko na tulungan mo akong magsimula ng isang bagong kinabukasan. Ang buhay ko ay magulo, pero kapag kasama ka, nagiging perpekto ito. Magpakasal ka sa akin. Tulungan mo akong maging buo ulit ang pamilya namin." Hinawakan ni Bethany ang kanyang kamay. Ang mga luha ay umaagos.
Oo, magpapakasal ako sa'yo, Tristan, sagot niya. Isinuot ni Tristan ang singsing sa daliri niya at hinalikan niya ito ng buong pagmamahal. Pagkalipas ng ilang buwan, naganap ang kasal. Hindi ito isang malaking, magarbo na kasalan sa simbahan ng mga elite. Sa halip, ito ay isang pribado, mainit, at masayang seremonya na ginanap sa hardin ng isang bahay. Hindi sa mansyon ni Tristan, kundi sa tabi ng bahay ng lolo at lola ni Bethany. Sinunod ni Tristan ang pangarap ni Bethany. Nagpatayo siya ng isang maliit, modernong bahay sa katabing lote ng bahay ng mga matatanda. Isang bahay na malapit sa pagmamahal at suporta ng pamilya. Sa kasal, sinaya ang flower girl. May hawak na basket ng mga sunflower. Ang mga mata ng bata ay nagniningning. Sa wakas, siya ay may pamilya na hindi lang mayaman, kundi buo at masaya. Mahal ka namin, Tita Betsy. Mommy, sabi ni Naya, yumakap kay Bethany. Nang maggabi, umupo si Tristan at Bethany sa beranda ng kanilang bagong bahay. Tinitingnan nila ang bahay ng lolo at lola ni Bethany, kung saan nakikita nila ang dalawang matanda na nakaupo, nagkukwentuhan. Masaya ka ba, Betsy? Tanong ni Tristan, yakap-yakap siya. Sobrang saya, sagot niya. Sinandal ang kanyang ulo sa balikat niya. Ngayon, kumpleto na talaga tayo. Salamat sa pagdating mo sa buhay namin, bulong ni Tristan. Ikaw ang liwanag na hindi ko alam na kailangan ko. Ngumiti si Bethany. Inangat ang kanyang kamay at tiningnan ng singsing. Hindi lang ako ang nagbago, ikaw din. At iyon ang pinakamagandang regalo. Ang dalawang magkaibang mundo, ang karangyaan at kasimplihan, ay nagtagpo at mula sa pagmamahal, pagpapatawad at pagtanggap ng bawat isa, binuo nila ang isang bagong tahanan.